para sa Diyos. No, mga kapatid. At ito po ay may pamagat na choose whom you will serve. Kaya ko po nagawa yung topic na to, mga kapatid. Meron po kasi akong napakinggan na isang mangangaral. Ang sabi niya alam niyo, ang Diyos na pinaglilingkuran natin, pare-pareho lang naman. Isa lang. Sabi ko sa kanya, parang tutol yata ako dun. Sabi niya, ba't ka tumututol? Kasi, pakinggan niyo po mga kapatid, ang dahilan kung bakit. Tingnan niyo po yung mga Diyos na kinikilala ng mga Seventh-day Adventists. Example lang po ito, ang kanilang pagsamba Sabado. Tayo naman po, naniniwala tayo at ang isinasagawa natin ang ating pagkakatipon tuwing unang araw ng Sanlinggo. Ngayon naman, yung local, kasi tayo po, Church of Christ, meron din po Church of Christ na local. Meron po sa kanilang pagsambang Martes, may Huwebes, may Linggo. Ngayon po, kung pare-parehas po yan, bakit doon pa lang sa practice pa lang magkakaiba na? Hindi nyo ba na Kasi sabi nila, parehas lang yan. Hindi po ako sumasang-ayon. Doon pa lang may Sabado, may Martes, may Huwebes, may Linggo. Doon pa lang magkakaiba na. At magkakaiba rin po yung kanilang mga pananaw. Halimbawa po dito sa local, yung kay Manalo, ang paniniwala nila kay Kristo, tao. Sa atin, hindi naman ganon. Siya po ay Diyos na nagkatawang tao. Kaya nga po minsan sinabi ko doon sa isang paano magkakatawang tao? Yung tao na. May napanood ako sa Shake, Rattle and Roll. Yung aswang nagkatawang aso. Pero hindi siya aso. Kaya nga nagkatawang aso. Aswang kasi siya. Pero paano ba magkakatawang tao? Yung tao na. Yan ang pakisagot mo sa akin. Kasi ang sinabi sa 14, 1:14, at nagkatawang tao, ang berbo. Mas maliwanag nga po yun, mga kapatid, pag tinignan po ninyo, yung Greek translation niya, nakasulat po, and he tabernacle with us. Yun ho yung nakalagay doon sa New International Version. And he tabernacle with us. Anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin, from spirit, nag-transform po siya para kuwanin kung ano ang meron pong katulad ng sa atin na laman at dugo. Mga kapatid, kaya yun po yung aking topic. At ito po hinango ko sa aklat po ng Josue. Alam mo ninyo, karamihan po ng mga Bible scholar, tinitingnan ko to nagkakasundo po sila na 1400s, in between ng 1400s at 1370 BC. Sa panahon na kung saan ibinigay po, nilipat po ni Moises yung kanyang pagiging propeta kay Josue, na kung saan ito na po yung nagpatong pangako yung Kanaan. Ito na po yun. At ito po mga kapatid, ito po chapter 24 na to, ito po yung time na magpapaalam na po si Josue. Kasi pag tinignan niyo yung last chapter nito, burial na. No, mga kapatid, burial na po ni Josue. Kumbaga ito na po yung final na pagkakataon niya na makasama ang buong lipi po ng bayang Israel na pinamunuan po niya at pinangunahan hanggang makapasok po doon sa lupang pangako. So ang atin lang po titingnan, mga kapatid, yung verse 24, verse 14. At doon na po iikot yung ating pag-aaral. At ang pamagat po ng ating paksa, choose whom you will serve. Piliin po natin, ang sabi po niya, kung sinong ating paglilingkuran. Sapagkat sa buhay po natin ito, mga kapatid, mas malamang meron po talaga ang tao na pipiliin kani-kanya individual para po paglingkuran. Magbibigay na lang ako ng isang yung sa kantangan ni Ray Valera. Meron po siyang napili na sinasamba kita. Di ba? Meron mga taong ganyan Yung iniirog niya, yun yung sinasamba niya. Kaya lahat ng gusto,
sinusunod. No, mga kapatid. Basahin ko lang po ang naturang talataan. Ang sabi po ng lalaking si Josue, "So now, go in fear of the Lord and be His servants with true hearts." Pansinin niyo po yung binanggit niya. With true hearts. Meron po kasing paglilingkod na nakasanayan lang. Magbibigay ako. Ang sarap po kasing ano nito eh. Meron po kasing paglilingkod na nakagawian lang. Halimbawa parang ganito, nakagawian ko kasi tuwing umaga, bago ako nagkakape muna ako. So kumbaga sa parang naging niya na yun, habit na. Ibig sabihin, hindi mabubuo yung umaga niya without coffee. Nakagawian na yun. No? At yun din yung sinasabi rito ni Josue. Minsan kasi may paglilingkod na nakagawian na kaya sabi niya, and be His servants with true hearts. Yung talagang mula sa puso yung paglilingkod. Kasi meron yung nakagawian lang. Halimbawa, sa mga magulang, kasi nakikita niya tuwing linggo, unang araw ng sanlinggo, yung nanay niya at saka yung tatay niya sumasamba, kaya siya napapagaya na rin. No? Nakagawian na rin niya. Kaya dito, binabanggit ng lalaki si Josue, kung maglilingkod tayo sa Panginoon, dapat mula na sa puso yung totoo na. At ang sabi niya, put away the gods worshipped by your fathers across the rivers and Egypt and be servants of the Lord. Dito ang dami. May mga kakompetensya. Kahit po sa atin, sa lugar natin na to, minsan may mga kompetensya tayo eh. Naalala ko tuloy yung kwento na naman. Ito, masarap kasi magkwento eh. Sabi nung anghel doon sa demonyo, eto, hindi ka na mananalo. Nasa simbahan tayo, lahat ng nandyan. Sa Panginoong Diyos yan. Kasi lahat ng dinaanan nila, dumaan ng sabong, kita mo. Maraming nasasakupan yung Panginoon ko, lahat na nandyan, yung mga tumataya sa sabong. Tingnan mo yun, yung buong kinita niya sa Grab, ipupusta niya yan. Sabi nung anghel, oo nga, no? Daan sila sa mall. Kita mo na yan, araw ng linggo, puno, blockbuster, Sabi niya, lahat yan. Teka muna, sabi ng anghel, nahalata na ako, puro na lang lahat ng dinadaanan natin sa inyo, Ako naman. Sama ka, pasok sila sa isang church. So, nakikita mong yan, lahat yan sa Panginoon yun. Hindi. Ayun, may natutulog doon, tumutulo pa yung laway. Baka akala mo sa Panginoon pa yan. Ayun, may nagchichismisan doon. Pero yung nagtuturo yung pare. Nagtuturo yung pare, nagchichismisan. So, sa tingin mo, sa Panginoon yan? Mga kapatid, minsan di lang naman doon may kompetensya talaga sa Panginoon Kaya sabi ni Josue, napakaganda ng sinabi niya, mamili kayo kung sino yung paglilingkuran nyo, sapagkat yung Diyos napakaraming kakompetensya. Naalala ko yung isang post ni Doc Philip sabi niya, huwag niyong gawing bilangguan ng inyong hanap buhay. Minsan kasi pati hanap buhay na bibilanggo ka, imbis na maglingkod ka pag-araw ng sanlinggo sa Panginoon, ang magiging dahilan mo ngayon, may trabaho kasi ako Diba? Nung araw, wala kang trabaho, sabi mo, pwede ba isaw naman ako sa prayer na magkaroon ako ng trabaho? Kasi wala akong trabaho Doon sinama, nabigyan ng trabaho. Eto na, sister, ba't di ka na nakakadalo? Kasi pasensya ka na, brother, kaya hindi ako nakakadalo kasi kahit linggo, kami, talagang hata yung trabaho namin Ito po ang real talk, mga kapatid. Ang kumpanya, bibigyan ka ng award, bibigyan ka ng samantalang nasa peak ka pa, nasa prime pa ng ikaw. Pero pag wala ka na sa peak at wala ka na sa prime mo, hindi ka na productive, darating ang panahon, bibitawan ka niyan. Hindi ka na productive Di ba? Mas maraming mga bata, mas competitive, mas malalakas, mas magagaling dumiskarte. Eto i-hire ko, pasensya ka na. Early retirement ka.
O kung hindi ka retirement, gagawin ka ng paraan para masisante ka. Ano gusto mo? Early retirement na meron kang bibigay na konting back pay? O, di ba? Wag nating gawing piitan ang ating hanap buhay, mga kapatid. Kasi minsan yan, kumukumpetensya din niya sa Diyos eh. No, mga kapatid? Ito po yung panahon, mga kapatid, na kung saan ginathered po ni Josue lahat ng mga lipi ng sangbahayan ni Israel. 12 po yan, 12 tribe of Israel. No? At ito na po yung last farewell ni Joshua para po sa bayang kanyang pinangunahan na nandoon na po sila, established na po sila sa land of Canaan. Alam mo niyo yung verse 1 to 4 verse, ipinakita po dyan kung paano po pinagpala talaga sila ng Panginoong Diyos, kung paano po yung biyaya ng Diyos ipinagkaloob niya sa bayan po ng Israel na inalipin silang 430 years sa bayan po ng Egypt. Kaya yung first 1 to 4 verse, ipinakilala po dyan, sinabi po ni Josue, pinalawak tayo ng Diyos. Pinalawak tayo. Yun yung una, verse 1 to 4 po yun sa Josue chapter 24 verse 1 to 4. Pangalawa po, doon po sa verse 5 to 7, sinabi niya sa pagkakaalipin for 430 years sa pamamagitan ni Moises. At ngayon naman, nandiyan na sila sa pamamagitan naman ng leadership ni Josue. At yung mga sumunod na verse, yung 6 to 12, no, ito na po yung Israel entrance to the promised land. Yung po iniisa-isa niya yung kabutihan ng Diyos. At yan din po yung pagkakataon na kaya niya po tinipon yung lahat ng mamamayan po ng Israel, number 1, para mamili. Kasi nung panahon na yan, bagamat nilinis na po niya ang bayan ng Israel, kasi may mga terap po nun yung nag-worship sila doon sa matataas na dako. Terap. Inalis niya yan. Lahat ng mga foreign god. Pati po yung mga god na pinagawa po nila, nandoon sila sa wilderness. Yung tinatawag na God of Apis, yung twin bull na pinagawa nila. Nagalit nga po si Moises no, kaya yung unang 2 tapyas ng tipan, hinagis niya eh. No? Pangalawa po yung God ng mga wino-worship nila in Chaldeans, ng mga ancestor nila. Ganon din po yung gods ng Egypt. Kasi galing sila sa Egypt eh. Particular doon po sa Goshen. At saka yung lugar pong Goshen, ang number 1 po na God doon, si God Apis. Yung twin bull. Then, nung dumating po sila dyan, meron din po yung mga gods of the Amorites na kung saan doon po naninirahan sila nung panahon na yan. At meron pang isang Diyos na dito in-enumerate ni Josue. Minsan kasi nagiging Diyos ng tao yung sarili niya. Kung ano yung gusto niya, gagawin niya. Di ba meron mga taong ganon? Kung ano yung, ito yung gusto ko, ito yung gagawin ko. Minsan ang lumalabas ng Diyos, sarili niya. No, mga kapatid. Kaya in-enumerate niya, ano ba yung mga kumukompetensya sa Diyos? Minsan yung pera, yung pananalapi, kumukompetensya sa Diyos yan eh. Kaya nga sabi ni Jesucristo, you cannot serve 2 masters at the same time. Hindi mo pwedeng paglingkurang magkasabay ang salapi, ang mga kayamanan at ang Panginoon. Kaya yun yung pumagat ng ating paksa. Choose whom you will serve. Pumili ka kung sino yung paglilingkuran mo. Dapat isa lang. Hindi pwedeng dalawa. Kaya nga may kasabihan, mahirap anya mamangka sa 2 ilog. Di ba? May kasabihan na gano'n. Dapat isa lang. At kahit sa buhay natin ito sa panahon ngayon, ang daming kumukompetensya sa Diyos, mga kapatid. Meron pa nga iba, kaya hindi ka na sumasamba yung pagkatisod. Minsan, di na nawawala yan eh. Pagkatisod, kasi natisod ako doon kay ano eh. Natisod ako kay ano, may nakita ako mali, natisod ako doon kay ganito. Ang dami. Ang daming kumukompetensya, no, sa paglilingkod sa tunay na Diyos, mga kapatid ko. At kaya yan po yung
paksain. No, babasahin ko lang po, sabi niya po rito sa Tagalog. Kaya ngayon, sambahin ninyo si Yahweh at paglingkuran ninyo siya ng may buong puso't katapatan. Alisin ninyo ang mga Diyos-Diyos ang dating sinamba ng inyong mga ninuno sa mga Mesopotamia at sa mga Ehipto. Si Yahweh lamang ang inyong paglingkuran. No? Yun nga po, binanggit yung mga bagay na yun. Ang dami, no? Kasi kahit po yung si Abraham, yung tatay niyang si Nahor, tingnan niyo po, basahin ko lang po. Verse 24:14. Sabi po niya ni Josue, put away gods. Ang dami. With S. Put away gods. By this is appear that verse 2. Ayun. 24:2 sa pagtatama. And Josue said to all the people, these are word of God, the Lord, the God of Israel. In the past, your father Terah and the father of Abraham and the father of Nahor were living in other side of the river, and they were worshiping other gods. Ibig sabihin, nung panahon pa ni Abraham doon sa Haran, di ba, kaya po tinawag ng Panginoon Diyos si Abraham, sumunod ka sa akin, papupuntahin kita sa isang lugar hindi mo pa alam. At sinama niya po doon yung kanyang pamangkin na si Lot. Nung natutuon po sila, meron po silang mga Diyos na sinasamba na, mga Diyos-Diyosan. No, mga kapatid. At nung maging to, ano ho ba yung magiging mangyayaring masama kung ang Panginoon po ang hindi natin mapili? Yun o yung pinakamagandang tanong Sabi po ni Josue in chapter 24 verse 20, no, ito po yung sinabi niya, if you turned away from the Lord and become servants of strange gods. Pansinin niyo po yung ginamit na word niya sa English, sa basic Bible in English. Ang sabi po niya, strange God. Naalala ko po ito Kasi may dalawang anak po si Aaron, yung high priest. Kapatid po ni Moises yan. Mas matanda sa kanya. In Book of Leviticus, no, nung sila po yung naghahandog, may estilo po kasi ng paghahandog ng panahon na yun kapag nailagay mo na yung handog, mga kapatid, wag mo susunugin ng apoy na hindi iniutos ng Panginoon. Nung panahon kasi nila, in chapter 9:21, pag tinalo mo ng 20-24,
no? Pag lumabas po yung kaluwalhatian ng Diyos, no? Mula po doon lumalabas yung apoy para po sunugin yung handog. Eh ito pong dalawang anak ni Aaron, si Nadab at saka si Abihu, nainip yata, no? Nainip. Kasi minsan may mga ganyang tao mainipin. Kaya mahirap yung mainipin. Ang ginawa nila, dito na yung handog Teka. Gumawa na ng sulo, sinindihan. Ngayon, nung lumabas po yung kaluwalhatian ng Panginoon, dahil nasindihan na yung handog, ang sinunog po yung dalawang magkapatid. Tingnan niyo po, kaya dito kasi naalala ko lang to chapter 24, verse 20. Mamaya tingnan natin yun Sabi po ni Josue, ano bang masama kung hindi natin kasi mapili yung Panginoong Diyos, yung lumikha ng lahat ng mga bagay? At maipagpalit natin siya. Ito po sabi, if you turn away from the Lord and become the servants of strange God, kaya ko po nasabing strange, in translation, strange God, kasi yung ginawa po ni Nadab at saka ni Abihu, naghandog po, no? Na sumupok doon sa handog na susunugin, strange fire po yung nakasulat. Ibig sabihin ng strange, hindi otorisado. Hindi apoy na inotorisado ng Diyos. The same din ito. Sabi niya, if you, no, pinagpalit mo yung Diyos sa strange gods, then turning against you, you will do evil, cutting you. Puputulin ka daw. After he done you good. Pagkatapos ka daw gawa ng mabuti, dahil hindi mo siya pinili, no? Puputulin ka niya at gagawang kanya ng masama pagkatapos kanyang gawa ng mabuti. Naalala ko po isang passage, chapter 15 ng Aklat ng San Juan. Tingnan po ninyo, ang pamagat po nun, ang tunay na puno ng ubas. 15 verse 5, sama po yung verse 6. Sabi ng Panginoon, ako ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya. Ang siyang nagbubunga ng sagana. Sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Ang hindi nananatili sa akin gaya ng sanga ay itinatapon at natutuyo. Kasi hindi ka na magiging sariwa, wala ka na doon sa puno Cut off ka na no? Natutuyo. At ano po ang gagawin? At ang ganoong mga sanga ay tinitipon at inihahagis sa apoy at sinusunog. So parehas din po nung sinabi po ng lalaking si Josue doon sa 24 verse 20 ng Josue, kapag tinalikuran ninyo siya at naglingkod kayo sa mga Diyos ng ibang bansa, kapopuotan niya kayo at parurusahan. Hindi niya panghihinayangang lipulin kayo sa kabila ng kanyang mga kabutihan sa inyo. Yun na. Kaya naalala ko po yung pinakamagandang halimbawa, yung magkapatid. Chapter 10, verse 1. Tingnan po natin yan. Side trip lang po tayo ng konti. Ng aklat po ng Leviticus. And Nadab and Abihu, the sons of Aaron, took their vessels and put fire on them and perfume. Pansinin niyo po yung ginamit, burning strange fire. Di ba sabi ni Josue, don't serve strange God. Ito naman, strange fire. Before the Lord, which He had not given them orders to do. Ibig sabihin, unauthorized fire yun. Hindi naman yan yung inutos na apoy, kasi yung apoy na susunog dapat doon, sa handog na susunogin na hayop, yung apoy na nanggagalong sa kaluwalhatian ng Diyos. O ngayon, ito na po, dumating na po yung biglang lumabas yung kaluwalhatian ng Panginoon. And the fire came out from before the Lord, burning them up and causing their destruction before the Lord. O, nakita po ninyo? Kasi wala na siyang susunogin dahil nasunog na Oh. Nakita po ninyo mga kapatid, kaya minsan nakakalungkot yun na mas pinili, sabi nga nung kasabihan nasa doon na nga sa waterbed, ba't mas pinili pang humiga doon sa sementong sahig? Di ba? Nasa magandang kalalagayan na.
Kaya isang naalala ko rito isang naalala ko rito yung sitwasyon at kalalagayan ni Jose bilang siya po yung otorisado. Kaya po sa pamilya ang nag-authorize talaga na naglilid dapat lalaki. Kasi mga kapatid, marami ng pangyayari kapag nag-lead po yung babae, ang nangyayari po maging ang buong nasyon napapahamak. Kaya hindi po biblical yung ano yung kalalagayang yung Andres. Hindi po biblical yun. Pansinin niyo po, nung minsan pong ang babae ang nasunod, ano po nangyari? Kasi sino po ba nagbigay ng bunga ng pagkaalam ng mabuti at masama kay Adan? Hindi ba si Eva? Ano po ginawa ni Adan? Kumain. Ano na nangyari? Pumasok na ho yung kasalanan. No, mga kapatid. Kaya sa Bible po ang creative order po ng Diyos, ang nilalang po talaga niya lalaki at saka babae. So ibig sabihin na magli-lead lalaki kasi naalala ko to hindi ko makalimutan. Meron ako one time na inalok yung may-ari ho ng gym doon sa Bagong Silang. Sabi niya sa akin, talagang gustong-gusto ko magpa-chiro, Brad. Promise. Kasi ang sakit talaga ng kaya lang nabanggit ko sa misis ko, alam niyo ayaw niya eh. Bakit? Kasi may namatay. Sabi ko, ang tagal na nung namatay no yun. January 21 pa yun namatay sa Cairo. Di ba nag-trending pa yun? At saka ang pumatay doon, si ano naman eh. Sabi ko yung kasalanan ni Pedro, dapat hindi ipapasa kay Juan. Kasi kasalanan niya lang yun eh. Halimbawa yung sa akin, Brad, kaya nga sa profile ko eh. Ang nilagay ko na yung certification ko na galing sa DOH. Ibig sabihin, galing sa DOH yung certification ko para wala nang tanong-tanong kung legit ba yan. Eh, sabi niya, ayaw talaga ni Mrs. eh. Sabi ko, ako patay, hindi hoso ito. Kaya minsan minsan may mga nangyayaring ganyan na na hindi hoswe type sa isang sangbayan mga kapatid. Kaya naalala ko lang, bigla ko lang naalala mga kapatid, pumasok lang kasi may kinalaman din. Kaya ang sagot po sabi ni Josue, ano man ang mangyari, kung ano yung magiging desisyon niyo, ako meron akong maliwanag na desisyon sa buhay kong ito. Kaya ako po tinanong sa inyo. Kasi po tinan niyo po yung chapter 24 verse 15. Ano man ang maging sagot ninyo? Kasi tinatanong niya eh. Tinatanong niya yung buong bayan eh. Ano man ang maging desisyon niyo? Ako may desisyon niya. At ano yung desisyon niya in chapter 24 verse 15? And it seems evil to you to be the servant of the Lord, make the decision this day whose servants you will be. Of the gods whose servants your father were across the river, or gods of Amorites, in whose land you are living. But I and my house. Pansinin niya po yung decision niya. I and my house. Sabi niya, ako at ang buong sangbayan ko. Ibig sabihin niyang dito, ang salita po ni Josue, he has an authority. Kanina po binabanggit niya yung subject with regards to the throne. Di ba? Yung throne, yun po yung authority. At dito po, leader po niya, hindi lang po ng bayan niya, kundi ng sangbayan niya. May boses siya. Ano man ang piliin niyo, basta sabi niya, and my house will be the servants of the Lord. Ganda ho ng sinabi niya rito. Ibig sabihin, he is in full control na yung buong pamilya niya mapasunod niya. Naalala ko po yung sinabi sa akin ng isang mentor ko na nagtuturo sa akin. Sabi niya, alam mo kapag ikaw nagsasalita sa pulpito, tapos ang galing mo mangaral, tapos hindi mo madala yung asawa mo, hindi mo madala yung pamilya mo, nako, doon pa lang, bumaba ka na ng pulpito. Bakit? Walang maniniwala sa'yo. Ang galing mo magsalita, ba't di mo madala yung asawa mo? Ba't hindi mo madala yung anak mo? Ba't hindi mo madala yung mga anak mo? Di ba?
Yun yung nakikita ko rito na katangian ni Josue. He is in full control of his authority. Ang ganda niya. Ano man ang piliin nyo, ako, meron nang napili. Hindi lang ako, kundi yung buong sambayan ko. At yan pa yung minsan nagiging risking problema, alam niyo po, ang dami po mga Kristiyano, kaya po nung panahon, naintindihan ko na ngayon kung bakit nung panahon po ng Israel, bawal silang mag-asawa ng hindi nila kapatid. Alam niyo po kung bakit? Lahat po ng mga bansang nakapalibot sa kanila, sumasamba sa Diyos-Diyosan. At alam niyo, ang nakapagpaligaw po kay Haring Solomon nung tumanda siya, para po siya makasamba sa Diyos-Diyosan, yung mga asawa niya. Mga, hindi po isa lang. Mga asawa niya. Kaya po, yan ang nakakalungkot. Dati, napaka-aktibo ng isang kapatid na lalaki nung nakapag-asawa ng babae. Naalala ko pa yung sinabi niya, Brad, alam mo, gusto makapagdala talaga rito ng ano na magiging kapartner ko makasamba. O, nadala niya. Pero after that, pinagbigyan niya lang pala siya. Siya na ngayon yung nandoon. Nakakalungkot. Nawawala yung type ni Josue sa isang mananampalataya pag gaganyan. Mga kapatid. Kumbaga sa ano, makapangyarihan kasi talaga kung titignan niyo yung verse na yun. Napaka-powerful ng mga kapatid. Tingnan po natin yung ano na yun. Pansinin niyo po naging sagot at tugon ng mga Israelita. In chapter 24, verse 16, patuloy, then the people answered and said, never will we give up the Lord to be servant of other gods. Hindi daw nila bibitawan ng Panginoon. Maglilingkod sila sa Panginoon kaysa sa ibang mga Diyos, sa mga strange God. No, halimbawa po, Apis, yung mga Diyos nila Nahor, no, tinatahanan nila, nandun pa sila sa Haran. Yung mga Diyos sa Mesopotamia, gayon din yung mga Diyos na tinatahanan nila sa Sikkim. No? Sabi niya in verse 17, for it is the Lord our God who has taken us and our fathers out of the land of Egypt. Alam niyo, tagal silang naging alipin doon, 430 years. Imagine niyo, para sila mapaalis, napakaraming sumpa. Sumpa ng ang napakalinaw na tubig po doon, ginawang dugo. Di ba? At yung last na sumpa, kamatayan ng lahat ng mga panganay. Kaya po nung iniwan nila yung Egypt po, distracted po talaga. Pero yung magpaula ng granizo, yung hail, tapos darkness, yung kadiliman na hindi naman talaga dapat ganun eh. Pero kasama sa ano yun eh, sa plagues, yung talagang total darkness. Yung magkaroon ng mga niknik, o sa English, nuts. Ang daming mga prag, mga langaw, mga buko. Ayaw mo pa, teka, ito na last. Ewan ko lang kung matibay ka pa rito, yung last, yung mga panganay. Kamatayan ng lahat ng mga panganay, panganay ng mga servant, panganay ng lahat ng mga hayop, panganay po maging ng hari ng mga ng paraon. Yun na, bumigay na. Sabi niya, hindi namin ipagpapalit ang Panginoon sapagkat napakaraming kabutihan binigay niya sa amin. No? Yung last, yung nasumpahan namin at nakapasok kami sa lupang pangako, yun po yung Kanaan. Ito na po yun sila ngayon eh. Kaya yun yung naging desisyon nila. Sabi po nila sa verse 18, and the Lord sent out from before us all the people. Pinaalis. Hinawi sa kanila kasi bago sila pumunta dyan, meron na mga nananahan dyan. Pinaalis ho yan ng Panginoon para makapasok sila. Ano po yan? Yung mga Amorites living in the land. So we will be the servant of the Lord. For He is our God. Ganda ho na pagpili yun. Sumagot, ang bayan, hindi namin magagawang talikuran si Yahweh at maglingkod sa ibang Diyos. Si Yahweh ang ating Diyos, siyang humango sa atin sa pagkaalipin sa Ehipto. Nasaksihan din namin ang kababalaghang ginawa niya upang tayo'y maingatan saan man tayo makarating at mailigtas sa mga kaaway sa mga bansang ating dinaanan. Pansinin niyo, ang dami ho nilang pinagdaanan, ang daming pinakita
sa kanila ng Diyos na blessing. Maging nga po yung hindi natural eh. Alam niyo ho yung bato, nung hinampas po ng tungkod ni Moises yun, umagos po yung napakaraming tubig. Nauhaw sila eh. Hindi naman talaga natural yun eh. Ibig sabihin, kahit po yung imposible, dahil po sa bayan ng Diyos at dahil po sa mga anak niya, nagiging posible. Kaya kung titingnan po natin mga kapatid, in last, chapter 24 verse 24, ito yung last na sinabi po nung mamamayan po ng bayang Israel. And the people said to Joshua, we will be the servants of the Lord our God, and we will give ear to His voice. Hindi lang ho yung magiging servant ng Diyos at ang sabi, didinggin namin ang kanyang tinig. Ang nakakalungkot lang po sa part na to mga kapatid, no, yung dito na po ako magtatapos. Ang nakakalungkot lang po dito, pagkatapos po ng triumphant battle nila doon po sa Egypt dahil inihango sila eh. Sa paanong paraan nangyari po yung battle? Sa pamamagitan ng battle po ng Diyos yung plagues. Ang dami. Hindi naman po sila literal na nakipagbakbakan eh. Yung po yung kamay ng Diyos, sabi nga po ng mga tagapayo ni Paraon, ito'y daliri pa lang ng Diyos. Yung battle belongs to the Lord. No, mga kapatid. Triumphant sila doon. In the last, no, funeral naman. Kasi kamatayan po ito ni Josue, mga kapatid. Kung makikita natin, lahat naman po tayo darating doon eh. Sa kamatayan na yun eh. Ang tanong na napakagandang ibangon dito, yung buhay ba natin, no, gaya ni Josue, naakay ba natin yung ating sangbahay? That is the hanging question na gusto kong iwanan para piliin po na maglingkod sa buhay ng Diyos. Yung buhay ba natin gaya ni Josue, naka-impluensya? Kasi in the end, mamamatay tayo eh. Lahat naman, walang exempted ron. Pero ang tanong, nadala ba natin yung mga anak natin? Nadala ba natin yung mga apo natin? Kung meron. Nadala ba natin yung mga mahal natin sa buhay? Gaya ni Josue, na maglingkod sa Panginoon. Kasi tanggapin natin sa hinaharap, mawawala rin tayo. So yun yung magiging ano natin eh, yung anak ba natin, nadala natin sa Panginoon, yung asawa ba natin, nadala natin sa Panginoon. Yung pinakamatalik ba natin kaibigan na ilapit ba natin sa Panginoon? Yun yung pinakamagandang, kasi nakalulungkot. Meron akong kilalang preacher, ang galing niyang preacher. Taga Bulacan. Nung buhay pa siya, lahat sumasamba. Kasi stricto siya eh. Tapang siya kasi dati siyang sundalo. Alam niyo na namatay. Yung anak, yung tatlong anak, sumasamba na ngayon sa INC. Kasi yung mga napangasawa, puro INC. Alam niyo naman sa INC, hindi ka pwedeng... Saka sila pag member, halimbawa, nag-asawa na hindi nila na-convert, itinitiwalag sila. Kaya talagang gagawin nilang lahat para ma-member. Di ba mga kapatid? Ngayon, yung asawa naman niya na buhay pa, doon na rin sumasamba. Kasi ang nagbibigay sa kanya ng pera niya, yung mga anak niya. E ng mga anak niya nagtatrabaho, yun na nagbibigay ng pera sa kanya. Siyempre, kung saan yung nandun din siya. INC na rin siya. Yun na nakalulungkot eh. Napakagaling na preacher. Nung nawala, yung mga anak, wala na rin. Kaya ito po yung isang iwan ko na topic. No? Lahat rin naman tayo in the end, gaya ni Josue, mamamatay, pupunta tayo sa funeral eh. Yun yung hantungan natin eh. Ang tanong, gaya ba ni Josue yung ating sangbahayan na dala natin sa Panginoon? Isang tanong po yan na tayo lamang po ang makakasagot. Muli isang magandang umaga po sa ating lahat. Maraming salamat po.